Sa isang liblib na bayan sa lalawigan ng Batangas, sa gitna ng malawak na mga taniman ng kape at luntiang bukirin, naninirahan ang isang matandang lalaki na nagngangalang Ricardo, o mas kilala sa tawag na Lolo Cardo. Sa edad na 75 taon, ang kanyang anyo ay larawan ng isang tipikal na magsasaka sa probinsya. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi, kinulayan ng araw at panahon, at ang kanyang mga kamay, bagamat nagpapakita na ng mga senyales ng katandaan, ay nananatiling matatag at malakas. Ang buhok niyang halos puti na ay laging, at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang uri ng kapayapaan na tila ba ay hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Ngunit sa likod ng simpleng anyo at mapagkumbabang pamumuhay, nagtatago si Lolo Cardo ng isang malaking sikreto na ilan lamang ang nakakaalam. Si Lolo Cardo ay isang bilyonaryo. Isang bilyonaryo. Ang kanyang yaman ay hindi nagmula sa minana o sa sugal. Ito ay bunga ng kanyang matalinong pamumuhunan sa lupa at sa stock market noong kanyang kabataan at ng walang kapagurang pagsisikap sa loob ng ilang dekada. Subalit pinili niyang manirahan ng simple, malayo sa karangyaan at ingay ng syudad. Para sa kanya, ang yaman ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki, kundi isang kasangkapan upang makatulong sa mga nangangailangan at upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Tuwing umaga, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Lolo Cardo. Magtitimpla siya ng mainit na kapeng barako, uupo sa kanyang silyang tumba-tumba sa beranda ng kanilang lumang bahay na bato, at ninanamnam ang katahimikan ng probinsya bago magising ang lahat. Sa kanilang baryo, kilala siya bilang isang mabait at matulunging kapitbahay, laging handang magbigay ng payo o tulong pinansyal sa mga nagigipit na hindi kailanman niya ipinagsasabi kung saan nanggagaling. Sa mga mata ng kanyang nag-iisang apo, si Isabel, si Lolo Cardo ay isang bayaning walang kapa. Lumaki si Isabel na naririnig ang mga kwento tungkol sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, kasipagan at edukasyon, mga aral na palaging idinidiin ng kanyang lolo. Nakita niya kung paano tratuhin ni Lolo Cardo ang bawat tao nang may pantay na paggalang, mayaman man o mahirap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang malalim na sugat na itinatago si Lolo Cardo sa kanyang puso. Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang kabiyak na si Elena, at mula noon, tila may isang malaking espasyo sa kanyang buhay na hindi na mapupunan. Ang bahay na dati puno ng tawanan at sigla ay madalas na ngayong binabalot ng nakabibinging katahimikan. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang sarili at para sa kanyang apo. Pinanghahawakan niya ang mga aral na ito, umaasang balang araw, ito ang magiging pinakadakilang pamana na iiwan niya. At ngayon, sa araw na ito, may isang espesyal na plano si Lolo Cardo. Isang regalong matagal na niyang pinapangarap na ibigay sa kanyang apo, isang bagay na babago sa buhay nito magpakailanman. Puno ng pananabik ang kanyang puso habang dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang aparador sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang sobrang naglalaman ng mga dokumento at isang passbook. Hindi ito ordinaryong papel lamang, ito ay isang detalyadong plano para sa isang mas magandang kinabukasan para kay Isabel, na kararating lang mula sa Maynila matapos makapagtapos sa kolehiyo na may karangalang magna cum laude. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang mga brochure ng iba't ibang modelo ng bagong sasakyan. Ilang linggo na niyang pinag-aaralan ang bawat isa, tinitimbang ang kaligtasan, tibay at disenyo. Sa wakas, nakapili na siya. Isang matibay na sedan, perpekto para sa isang nagsisimulang profesional tulad ni Isabel. Ngunit hindi niya gustong ipaalam muna ito. Gusto niyang makita mismo ang kislap ng kaligayahan sa mga mata ng kanyang apo sa sandaling iabot niya ang susi. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa car dealer sa syudad ng mag-isa. Ito ay isang sorpresang gusto niyang ihanda ng walang nakakaalam. Ito ang magiging simbolo ng kanyang pagmamahal, isang testamento sa lahat ng pagsisikap ni Isabel. Maingat niyang isinuot ang kanyang pinakalumang jacket na kulay kape, isang pantalon na medyo kupas na, at ang kanyang paboritong tsinelas na gawa sa goma. Pagkatapos ay lumabas siya, tinungo ang sakayan ng jeep papuntang terminal ng bus. Sa ilalim ng umuusbong na sikat ng araw, sinimula ni Lolo Cardo ang kanyang paglalakbay patungo sa syudad, patungo sa lugar kung saan tutuparin niya ang isang malaking pangarap para sa taong pinakamamahal niya. Mataas na ang sikat ng araw nang marating ni Lolo Cardo ang Alabang, isang maunlad na distrito sa timog ng Metro Manila.
Mula sa terminal ng bus, sumakay siya ng taxi at buong tiwalang ibinigay ang address ng car dealership na napili niya mula sa brochure. Ang gusali ng dealer ay nagpapakita ng karangyaan at modernong disenyo. Ang malalaking salamin nito ay nagsisilbing bintana sa mundo ng mga bagong modelo ng sasakyan na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa harapan, ilang magagarang sasakyan ang nakadisplay, humahatak sa atensyon ng bawat dumaraan. Humakbang si Lolo Cardo papasok na maihalong kaba at pagkamangha. Sa loob, isang malamyos na musika ang sumalubong sa kanya at ang amoy ng bagong timplang kape ay nagmumula sa isang sulok na inihanda para sa mga kliyente. Ang mainit na ilaw at eleganteng interior ay nagbibigay ng pakiramdam ng luho at pagiging eksklusibo. Sa kanyang paligid, nakita ni Lolo Cardo ang iba pang mga customer. Lahat sila ay mukhang kagalang-galang at may kaya sa buhay. Ang ilan ay nakasuot ng business suit, ang iba naman ay mga eleganteng bestida na may mga alahas na kumikinang. Samantala, si Lolo Cardo ay nakasuot lamang ng kanyang lumang jacket, kupas na pantalon at tsinelas. Ang kanyang itsura ay isang malaking kontradiksyon sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi nagtagal, sinimulan ni Lolo Cardo na libutin ang showroom. Sinuri niya ang bawat detalye ng mga modelong nakita niya sa brochure. Kahit wala siyang malalim na kaalaman sa makina, alam niya ang hinahanap niya, isang sasakyang komportable, ligtas, at maaasahan para sa kanyang apo. Nang mapadpad siya sa isang eleganteng sedan na kulay pilak, agad itong nakakuha ng kanyang atensyon. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang makinis na katawan ng sasakyan, dinadama ang lamig ng metal sa kanyang mga daliri. Yumuko siya ng kaunti, sinisikap na silipin ang loob nito sa pamamagitan ng makintab na salamin. Ngunit sa sandaling iyon, isang sales agent ang lumapit sa kanya. Ang lalaki na nagngangalang Marco ay nakasuot ng magandang polo, may kurbata at namepin. Tiningnan niya si Lolo Cardo mula ulo hanggang paa at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi paniniwala at bahagyang pagkadismaya. Paumanhin po, tay. Baka naliligaw po kayo. Tanong ni Marco na may tono ng pag-aalinlangan, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tsinelas at lumang damit ni Lolo Cardo. Si Lolo Cardo, na bahagyang nabigla sa pagbati, ay sinubukang ipaliwanag ang kanyang pakay. Nandito ako para tingnan ang sasakyang ito, iho. Baka sakaling bilhin ko para sa apo ko, sagot niya sa mahinahon at magalang na paraan. Ngunit bago pa man niya madugtungan ang kanyang sinabi, umiling si Marco at ngumiti ng mapang-asar. Naku, Lolo. Baka po nagkakamali kayo ng pinasukan. Mukhang hindi po para sa inyo ang mga sasakyan dito, sabi ni Marco, na lalong nagdududa sa intensyon ng matanda. Baka po gusto ninyong tumingin sa ibang lugar. May mga mas murang sasakyan sa kabilang kalsada. Sa krusyal na sandaling iyon, habang sinisikap ni Lolo Cardo na unawain ang mga salita ni Marco na puno ng pangmamaliit, lalo pang uminit ang sitwasyon. Ang gwardiya ng dealership, si Rico, ay napansin ang komosyon at lumapit. Nakita niya ang pananamit ni Lolo Cardo at agad na nagkaroon ng konklusyon. Sir Marco, may problema po ba dito? Tanong ni Rico. Itong si Lolo, nagpupumilit pumasok. Baka manggugulo lang, sagot ni Marco, na parang naghahanap ng kakampi. Gulat at nalilito, sinubukan muli ni Lolo Cardo na ipaliwanag ang kanyang totoong layunin. Hindi, mga iho. Nandito talaga ako para bumili. Para sa apo ko ito, sabi niya, nanginginig na ang boses. Ngunit hindi na sila nakinig. Lolo, umalis na po kayo kung ayaw ninyong masaktan. Bawal po dito ang namamalimos, mariing sabi ni Rico, na ngayon ay mas matapang na ang boses. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lolo Cardo. Hindi ako namamalimos, git niya, habang unti-unti nang nagtitipon ang ibang mga customer at staff, na nag-uusisa sa nangyayari. Habang parami ng parami ang mga matang nakatingin, sinubukan ni Lolo Cardo na panatilihin ang kanyang dignidad. Ngunit ang gwardiya ay nawalan na ng pasensya. Sa kagustuhang matapos na ang gulo, kinuha ni Rico ang isang timba ng tubig na ginagamit sa paglilinis ng sahig at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito kay Lolo Cardo. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa kanyang katawan, bumasa sa kanyang damit hanggang sa balat, at nagdulot ng matinding gulat sa matanda. Napahinto siya, hindi makapagsalita. Sa paligid, nagsimula ng magbulungan ang mga customer.
Ang ilan ay kinuha ang kanilang mga cellphone, marahil para kunan ng video ang nakakahiyang pangyayari. Ang sandaling iyon, kahit maikli lang, ay parang walang hanggan para kay Lolo Cardo. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha at damit ay hindi lang nagdala ng ginaw, kundi ng isang malalim na pakiramdam ng pagiging itinakwil at hindi katanggap-tanggap. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng isang marangyang lugar, naramdaman ni Lolo Cardo ang matinding pag-iisa at pagtanggi. Para bang ang buong mundo ay laban sa kanya, dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo. Sa gitna ng kahihiyan, habang basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang tinig ang namagitan. Anong nangyayari dito? Ang tinig ay nagmula sa isang babaeng nasa katanghalang gulang na may otoridad sa kanyang pananalita. Ito si Ilath Reyes, ang general manager ng dealership. Nakita niya ang basang-basang matanda at ang galit na ekspresyon sa mukha ni na Marco at Rico. Ang mga nagkukumpulang tao ay biglang tumahimik. Ang manager na nakaramdam ng pagkabahala ay mabilis na lumapit. Bakit ninyo binuhusan ng tubig ang customer na ito? Tanong niya, ang kanyang tingin ay matalim na ipinukol sa kanyang mga tauhan. Ma'am, pasensya na po. Akala po namin ay palaboy lang. Ayaw pong umalis, depensa ni Marco na ngayon ay medyo kinakabahan na. Si Lolo Cardo, sa kabila ng kanyang sitwasyon, ay pinilit na tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sakit, ngunit hindi ng pagkatalo. Hindi ako palaboy. Ang pangalan ko ay Ricardo. Nandito ako para bumili ng sasakyan, ng cash, sabi niya sa isang tinig na, bagamat mahina, ay puno ng determinasyon at dignidad. Isang katahimikan ang bumalot sa buong showroom. Ang mga salitang i-bumili at cash ay umalinggaw sa pandinig ng lahat. Si Inath Reyes ay natigilan. Tinitigan niyang mabuti ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, hindi ang kahirapan sa damit nito. Paki-assist ang Ginoo, utos niya sa isa pang sales agent habang pinandilatan ng mata sina Marco at Rico. Ngunit si Lolo Cardo ay umiling. Gusto kong makausap ang may-ari ng bangko kung saan nakadeposito ang pera ko, sabi niya. Tawagan ninyo si Emily De Leon ng GC Private Banking. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng isa na namang alon ng pagkabigla. Si Emily De Leon ay kilalang-kilala sa mundo ng negosyo, isang pangalan na iniugnay sa mga pinakamayayamang tao sa bansa. Si Inath Reyes, na ngayon ay namumutla na, ay mabilis na kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagdududa, tungo sa pagkamangha, at sa huli, sa lubos na pagkagulat at takot. Opo, yan De Leon. Opo. Naiintindihan ko po. Opo, kami na po ang bahala sa kanya. Pagkababa ng telepono, nanginginig ang mga kamay ni Emis Reyes. Humarap siya kay Lolo Cardo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Sir Ricardo, ako po ay humihingi ng tawad sa ngalan ng buong kumpanya. Isang malaking karangalan po na maging customer namin kayo. Ang pagbabago sa tono at pakikitungo ay kasing bilis ng kidlat. Sina Marco at Rico ay halos hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan, ang kanilang mga mukha ay parang binuhusan ng suka. Si Lolo Cardo ay dinala sa isang pribadong lounge, binigyan ng mainit na tuwalya at isang tasa ng kape. Si Inath Reyes na mismo ang nag-asikaso sa kanya. Ang matanda, na kanina lang ay tila basura sa kanilang paningin, ay ngayon ay trinatong parang isang hari. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong dealership. Ang mga customer na kanina ay nagbubulungan ay ngayon ay tahimik na nagmamasid na pagtatanto ang kanilang pagkakamali sa paghusga. Habang pinipili ni Lolo Cardo ang pinakamagandang modelo ng sedan para sa kanyang apo, buong pasensyang ipinapaliwanag ni Emis Reyes ang bawat detalye. Nag-alok pa siya ng malaking diskwento, ngunit tinanggihan ito ni Lolo Cardo. Bayaran ko ito sa buong presyo, sabi niya. Ang gusto ko lang ay matuto kayo ng leksyon. Sa loob lamang ng isang oras, natapos ang lahat ng papeles. Binayaran ni Lolo Cardo ang sasakyan ng buo, gamit ang isang tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang eksenang iyon ay isang malakas na sampal sa lahat ng humamak sa kanya.
Ang kanyang simpleng anyo ay nagtago ng isang kapangyarihan na hindi nila sukat akalain. Ang pagbili ng sasakyan ay naging higit pa sa isang regalo para kay Isabel. Ito ay isang tagumpay laban sa mapanghusgang lipunan, isang patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pananamit. Matapos makumpleto ang lahat ng transaksyon, si Amy Reyes, na may malalim na paggalang, ang personal na naghatid kay Lolo Cardo sa bagong sasakyan na pag-aari na niya ngayon. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari at tiniyak na magsasagawa sila ng mga seryosong hakbang upang hindi na maulit ang insidente. Magkakaroon daw ng karagdagang training para sa lahat ng staff tungkol sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa lahat ng customer. Tahimik na nakinig si Lolo Cardo, tumatango paminsan-minsan. Sa kanyang puso, umaasa siyang ang araw na iyon ay magiging isang tunay na aral para sa dealership at sa sinumang makakarinig ng kanyang kwento. Bago umalis, nagpasya si Lolo Cardo na kausapin sandali ang mga staff at ilang customer na naroroon pa. Sa isang mahinahon at matalinong paraan, ibinahagi niya ang kahalagahan ng empatya at pangunawa. Huwag nating husgahan ang isang libro base sa kanyang pabalat, sabi niya. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento at pinagdadaanan. Ang paggalang ay dapat ibigay sa lahat, hindi dahil sa kanilang yaman o katayuan, kundi dahil sila ay kapwa-tao. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na marka sa lahat ng nakarinig. Ang ilang staff na kanina ay mapanghusga ay ngayon ay nakayuko, nag-iisip sa kanilang mga ginawa. Ang mga customer na nakasaksi sa pangyayari ay nagsimula ring magpahayag ng kanilang suporta kay Lolo Cardo. Bilang tanda ng pasasalamat at kapayapaan, inalok ni Amy Reyes si Lolo Cardo ng isang libreng car care package sa loob ng isang taon at inanyayahan siyang maging panauhing pandangal sa kanilang susunod na car launch event. Tinanggap ito ni Lolo Cardo ng may ngiti. Gamit ang bago at makintab na sasakyan, minaneho ni Lolo Cardo ito pauwi. Ang kanyang isip ay puno ng magkahalong emosyon, pagmamalaki sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang sarili at baguhin ang pananaw ng iba, ngunit mayroon ding bahagyang pait dahil sa naranasang pagtrato. Habang papalapit siya sa kanilang bayan sa Batangas, ang kanyang kalooban ay unti-unting gumaan. Ang malamig at mapanghusgang kapaligiran ng syudad ay napalitan ng pamilyar na init ng probinsya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Isabel na nag-aayos ng hardin. Ang pagkagulat at pagtataka sa mukha ng kanyang apo nang makita ang bagong sasakyan ay isang premyong hindi matutumbasan ng anumang halaga. Lolo, para kanino po yan? Tanong ni Isabel, hindi makapaniwala. Ngumiti si Lolo Cardo at iniabot ang susi. Para sa'yo, apo. Regalo ko sa iyong pagtatapos. Niyakap ni Isabel ang kanyang lolo ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa. Hindi niya alam ang buong kwento sa likod ng regalong iyon, ngunit nararamdaman niya ang lalim ng pagmamahal na nakapaloob dito. Ang sandaling iyon ay nagpawi sa lahat ng sakit at kahihiyang naramdaman ni Lolo Cardo kanina. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na yaman. Sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, ang makintab na sasakyan ay naging simbolo hindi lamang ng tagumpay, kundi ng pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok at panghusga. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang maliit na salu-salo sa bahay ni na Lolo Cardo upang ipagdiwang ang pagtatapos ni Isabel at ang bago niyang sasakyan. Ang mga magulang ni Isabel, na anak ni Lolo Cardo, ay dumating din. Ang hapagkainan ay napuno ng mga paboritong pagkaing Pilipino, kare-kare, sinigang na baboy at adobong manok. Habang kumakain, hindi napigilan ni Lolo Cardo na ikwento ang kanyang naging karanasan sa dealership. Detalyado niyang isinalaysay kung paano siya minaliit, binuhusan ng tubig, at hinusgahan dahil lamang sa kanyang anyo. Habang nagsasalita siya, ang masayang selebrasyon ay napalitan ng katahimikan, at pagkatapos ay ng galit at pagkadismaya mula sa kanyang pamilya. Labis na nasaktan si Isabel nang marinig ang pinagdaanan ng kanyang lolo para lamang maibigay ang regalong ito. Lolo, hindi po dapat nila ginawa iyon sa inyo, sabi ni Isabel, nangingilid ang luha. Dapat po ay idemanda natin sila. Ang ama naman ni Isabel ay nagsabing, Itay, sana po ay sinama ninyo kami. Hindi po sana kayo nag-isa doon. Ngunit si Lolo Cardo ay mahinahong umiling. Ang nangyari ay nangyari na.
Ang mahalaga ay ang aral na natutunan, hindi lang nila, kundi pati na rin natin, paliwanag niya. Ang diskusyon sa hapagkainan ay naging isang malalim na pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng hindi paghusga sa kapwa. Doon, sa harap ng kanyang pamilya, ibinahagi ni Lolo Cardo ang isang ideya na matagal na niyang iniisip. Ang yaman na ito, sabi niya, habang nakatingin sa bawat isa, ay walang kabuluhan kung hindi ito magagamit para gumawa ng kabutihan. Ang naranasan ko kanina ay isang paalala na maraming tao ang nagdurusa dahil sa diskriminasyon at kakulangan ng oportunidad. Gusto kong magtayo ng isang foundation, pagpapatuloy niya. Isang pundasyon na tutulong sa mga mahihirap ngunit matatalinong kabataan mula dito sa ating probinsya na makapagtapos ng pag-aaral. Bibigyan natin sila ng scholarship para hindi na nila maranasan ang mapanghusgang tingin ng lipunan dahil lang sa kanilang estado sa buhay. Ang ideya ay nagbigay ng bagong liwanag sa lahat. Mula sa galit, ang kanilang damdamin ay napalitan ng inspirasyon. Nagkaisa ang buong pamilya na suportahan ang plano ni Lolo Cardo. Ang gabing iyon ay hindi lamang nagpatibay sa kanilang ugnayan, kundi nag-iwan din ng isang malalim na marka sa bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pagtindig para sa tama, gaano man kahirap ang sitwasyon. Ito ang aral na dadalhin nila at ipapasa sa mga susunod na henerasyon, isang pamanang mas mahalaga pa kaysa sa bagong sasakyan o anumang material na yaman. Nang matapos ang gabi at ang lahat ay nagpapahinga na, mag-isang umupo si Lolo Cardo sa kanyang silyang tumba-tumba sa beranda. Tumingala siya sa kalangitan na puno ng mga bituin. Naisip niya ang lahat ng nangyari sa loob ng isang araw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ang araw na iyon ay simula pa lamang. Ang pundasyon na kanilang itatayo ay magiging isang buhay na testamento sa kanyang mga pinaniniwalaan. Ang kwento ni Lolo Cardo ay mabilis na kumalat, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang katatagan at dignidad. Naging isang alamat ito sa kanilang bayan at maging sa syudad, isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang karakter, hindi sa kanyang kasuotan. At ang pinakadakilang yaman ay ang kakayahang baguhin ang